Attorney Ricky Tumutorgo, nagtataguyod ng katotohanan, nakikipaglaban para sa bayan. Kabunyog mga kababayan, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa isa na namang episode nitong segment na ito, ang Take Ko, Attack ni Attorney Ricky Tumutorgo. Napapanood po ninyo sa ating Attorney Ricky Tumutorgo YouTube channel at sa ating Attorney Ricky Tumutorgo Facebook or Meta page. Kung hindi pa po kayo nakasubscribe sa Attorney Ricky Tumutorgo YouTube channel, subscribe na po kayo. Kung hindi pa po kayo nakafollow sa Attorney Ricky Tumutorgo Informador, Facebook at Meta page, follow na po kayo. Ayan, mga kabunyog, mga kababayan, ito pong segment na ito, may mga nagme-message kasi sa akin, Attorney, anong take mo dito? Anong take mo sa isyung ito? Ayan, kaya pag-usapan natin dito sa segment na ito. Una, itong mga kabunyog, itong paninira, grabe. Sobra itong na to. Mga paninira, kay foul na ito sobra na. Dito kay Father Flavie Villanueva, mga DDS ang may kagagawan nito, mga kabunyog, mga kababayan. Ang kinakalat ngayon nitong mga DDS, manyak daw itong si Father Flavie Villanueva, grabe naman. Talaga. Alam nyo, nitong nakaraang mga araw, grabe ang ginagawa na mga propaganda ng mga DDS, yung kabastusan sa pagkamatay ni dating Congressman Romeo Acop, yung pambabastos kay Ombudsman Boying Rimulya, kahit buhay pa ito, pinapalabas na niras daw sa ospital. At parang sinusundo na ni Congressman Romeo Acop. Grabe itong mga DDS. Ngayon naman, itong si Father Flavie Villanueva, alam naman natin itong si Father Flavie Villanueva, isa ito, panahon pa ni Duterte, hindi ito natakot na labanan yung war on drugs ni Duterte. Tinulungan ito yung mga biktima sa war on drugs ni Duterte, yung mga nung mga panahon na yan walang kalaban-laban, ang mga nabibiktima nung mga abusadong pulis, yung mga namamatay ng mga riding in tandems, yung mga biktima niyan, hindi yan matulungan ng mga ahensya ng gobyerno dahil takot kay Duterte. Kahit ang mga kapwa nila mamamayan, ang mga kababayan nating Pilipino, hindi rin makatulong sa kanila kasi takot din baka madamay. Pero itong sila Father Flavie Villanueva, hindi ito natakot. Ito yung mga nagkalinga sa mga pamilyang naging biktima ng war on drugs ni Duterte. At nung nagsampa ng reklamo, demanda doon sa International Criminal Court, kasama rin ito sa mga tumulong itong sila Father Flavie Villanueva. Kaya grabe ang sakripisyo niyan sa paglaban sa mga nabiktima, na abuso ng war on drugs ni Duterte. At ngayon na nakulong na si Duterte sa ICC at gumugulong na ang kaso laban kay Duterte sa ICC, ang tinutulungan ni Father Flavie yung mga naiwan ng mga naging biktima, yung pamilya ng mga nabiktima, yung mga anak ng nawala ng mga tatay, yung mga magulang na nawala ng mga anak, yung mga nawala ng asawa. Ito yung tinutulungan ni Father Flavie Villanueva. Ngayon, dahil napaka-aktibo ni Father Flavie Villanueva sa kampanya laban dito sa war on drugs ni Duterte, na talagang kahit hindi lang sa war on drugs, yung paglaban sa mga katiwalian, anomalya ng mga Duterte, aktibo rin ito si Father Flavie Villanueva. Sa katunayan, itong nakaraang kasing linggo o mga ilang linggong nakaraan, sinampahan ng kaso sa ombudsman si Sara Duterte. Sinampahan ng kasong plunder, malversation, graft. Hindi lang si Sara Duterte, pati yung mga tao niya.
na naging kasabwat niya sa mga anomalya. Isa sa mga nagprontera sa pagsampa ng kaso laban kay Sara, itong si Father Flavi Villanueva. Kaya kumbaga, grabe na ang galit ng mga DDS dito kay Father Flavi Villanueva. Ito naman ngayon ang pinupuntirya ng mga foul na mga paninira. Pinapalabas na itong si Father Flavi Villanueva ay manyak daw, manyak. Pinalalabas nila na ito daw ay mayroon daw yung account daw nito sa Facebook ay nagpa-follow sa isang bastos na na page. Bastos na page, naka-follow daw si Father Flavi Villanueva. Unang-una, mayroong nag-try na pumasok doon sa sinasabing page na yun na bastos, porn. Mga bold ang nakapost doon. Mayroong nag-try na pumasok doon, wala naman, non-existent. Ibig sabihin, gawa-gawa umano ito. Sabi ni Atty. Jess Falses, non-existent o gawa-gawa lang itong page na ito na di umano'y naka-follow itong si Father Flavi Villanueva. Ang ginagawa kay Father Flavi Villanueva, sinisira ang pagkatao, yung integridad. Hindi daw lang ito adik, manyak pa. Yung kasing issue ng pagiging addict ni Father Flavi Villanueva, inamin naman kasi ni Father Flavi na biktima siya ng droga. Alam niya ang kasamaan ng droga, kaya nga para sa kanya, noong panahon daw, naging addict din siya bago siya nagpare. Pero nabago siya. Kumbaga, na-rehab siya at nabago ang kanyang pagkatao. Tinakwil niya na yung droga. Kaya naniniwala siya na hindi kailangang patayin ang mga taong nalululong sa droga. Sila ay dapat tulungang ma-rehab. Yun ang nangyari daw sa kanya eh. Kaya nagiging advokasya niya na tulungan yung mga napapatay sa war on drugs ni Duterte kasi hindi sila dapat pinatay. Dapat tinulungan silang magbago. Kasi sila ay biktima. Sila ay biktima ng kalakaran nga ng illegal na droga at tulungan silang yung dati ng slogan, di ba may dati namang slogan, save the user, jail the pusher. Siya user, sabi niya. Naging din siya diyan, nalulung din siya. Naging honest si Father Flavi niyan bago daw siya naging pare. Kaya gusto niyang tulungan ang mga napatay sa war on drugs, yung mga biktima, kasi hindi dapat silang pinatay. Dapat tinulungan silang ma-rehab. Ma-save sila. Pero, nang kinikwento yan ni Father Villanueva, inamin niya sa publiko. Inamin niya pa nga sa pagdinig ng Kamara, ng Kongreso, na talaga namang dati siyang gumagamit ng droga, pero nakarecover siya. At gusto niya na ganun din sana dapat ang approach sa iba pa, hindi pinapatay. Ay ngayon, ang ginawa ng mga DDS, pinalaki yung issue na yon. Adik pala tong pare na to. Tapos ngayon naman, iba na naman ang issue nila. Pinapalaki na naman ito, sinisiraan na naman si Father Flavi. Tungkol na naman dito di umano sa pag-follow. Napaka naman na yan, na bagay. Wala na silang makuhang issue dito kay Father Flavi Villanueva. Kaya na lang, kung ano lang na paninira, gawa-gawa. Yan eh. Mayroong nagsabi na hindi totoo yung akusasyon na yan kay Father Flavi. Pero dahil nga maraming trolls, dahil maraming vloggers, dahil maraming supporters ang mga Duterte sa social media, kahit yung chismis na yan na hindi naman totoo, paulit-ulit yan, sinishare, pinag-uusapan ng mga DDS, hanggang sa kumakalat sa social media. Kaya kawawa din si Father Flavi. Kaya ito, mga kabunyog, mga kababayan, ganyan talaga yung tindi ng ngayon, ginagawa ng mga DDS. Lahat nila sinisiraan.
Mula do'n sa yumaon si Congressman Akop binastos, kahit si Ombudsman Buing na hindi naman talaga na-ospital, pinalabas, sa hospital. Ano na daw, susunod na kay Congressman Akop. Grabe. Tapos ngayon si Flavie Villanueva naman. Ito pa, isa pang pare na nag-react na rin kasi sabi niya hindi totoo 'yan, itong paninirang ito sa simbahan at sa liderato ng simbahan. Ang tinutukoy na pare nito na nagsalita ay si Monsignor de la Cruz. Si Monsignor de la Cruz ay siya ang ah, parang kura paroko, parish priest o siya yung rektor. Siya ang head ng Manila Cathedral, itong si Monsignor de la Cruz. Ngayon, itong si Monsignor de la Cruz sa misa nung simbang gabi nitong Kapaskuhan, hindi niya maiwasan na gawing topic sa homily niya yung tungkol sa pagsagot sa mga paninira sa simbahan Katoliko. Particularly na tinutukoy niya yung mga intriga at paninira kay Cardinal Advincula. Si Cardinal Advincula ay siya ang cardinal ng Manila, Cardinal of Manila. Ngayon, iniintriga umano itong si Cardinal Advincula ayon dito kay Monsignor de la Cruz na binigyan daw ng isang maleta ng pera nila dating Speaker Martin Romualdez. Yun yung kinakalat na naman ito ng mga DDS. Grabe. Grabe talaga. Kinakalat ng mga DDS, tumanggap daw ng isang maliit na maleta ng pera itong si Cardinal Advincula, ang Cardinal ng Manila. Grabe. Ang sabi ni ni Monsignor de la Cruz, totoo naman, noon pa lang noong July, yung pagbubukas ng 20th Congress, nagkaroon ng misa sa Manila Cathedral. Ang nag-officiate ay si Cardinal Advincula. Siya yung nag-officiate. Ngayon, siyempre kapag may misa, mayroong offering. Ang misa na yon, dinaluhan ng ilang mga kongresista. Parang nag-decide yung mga kongresista na magkaroon ng misa, pumunta sila doon sa Manila Cathedral at ang nag-officiate ay itong si Cardinal Advincula. Sa offertory, yung mga offering, mayroong isang malitang maliit doon, malitang maliit. Akala ang pinalabas daw ng mga DDS, pera ang laman nun. Ang pinalabas ng mga DDS, pera ang laman nun. Kaya yung mga vloggers ng DDS, yung mga trolls na DDS, kinalat yung ganong kwento. Sinisiraan yung simbahang Katoliko, sinisiraan lalo na si Cardinal Advincula. Kaya sabi ni ang kinakalat na intriga ng mga DDS, ng mga vloggers at trolls, ayan, nabigyan inabutan si Cardinal Advincula ng malita ng pera. Pero sabi ni Monsignor de la Cruz sa kanyang homily sa simbang gabi nitong Kapaskuhan, hindi naman pala pera yun. Hindi naman daw pera yun. Chalice. Chalice, yung ng wine. Ginagamit sa misa yung chalice. Kumbaga, ang naisipan sigurong gift sa offertory, pang-offering, ay chalice. Ngayon yung chalice nakalagay sa maliit na lalagyan na parang maleta nga, na maliit. Ngayon, itong chalice na to, yun yung naging regalo sa simbahan. Hindi daw pera yun. Kaya medyo
masama ang loob nito ni Monsignor De La Cruz. Sabi niya, grabe. Grabe na talaga ang disinformation. Grabe na ang fake news. Kaya hindi niya maiwasan na gawing topic yan at sagutin yan direkta doon sa misa nung simbang gabi. Hmm? Kaya naranasan ngayon ng simbahan ang tindi ng mga fake news at disinformation. Kaya sabi ni Monsignor De La Cruz, labanan na natin ang disinformation, ang fake news. Labanan itong mga vloggers, mga trolls na nagkakalat ng mga paninira, intriga. Kaya sabi niya, talagang matindi na ang pinsala, damage na dala ng mga trolls na to, ng mga vloggers na to na nagkakalat ng mga kasinungalingan. Naging biktima niyan itong simbahan, kaya sinagot niya na. Anyway, mga kabunyog, mga kabayan, huling topic natin dito. Itong si Senador Bam Aquino at si Mayor Vico Soto ng Pasig. Wow, nabigyan ng award. Level Up Award. Itong Level Up Award na ito ay binigay kila Senador Bam Aquino at Mayor Vico Soto. Iginawad ito ang tawag dito, Level Up People of the Year 2025. Yun. Iyan ay kumalat ito na itong award na ito ay dahil sa kanilang commitment, consistent na commitment sa transparency, integrity, and good governance. Kumbaga, itong award na ito ay ang tawag Level Up People of the Year 2025. Kinilala ang kanilang pagiging consistent sa pagsusulong ng maayos na paggogobyerno, integrity, transparency. Ang special na na-mention kay Senador Bam Aquino, yung yung inisponsoran niyang bill sa Senado na nakalusot na actually, yung Kadena bill. Nakalusot na yun sa Senado. Yan yung magtitiyak ng transparency sa budget. At saka si Senador Bam Aquino sa Senado, isa ito sa mga matibay na naninindigan para labanan ang mga anomalya at katiwalian sa budget. Kaya at ito na nga yung kanyang pinaka recent na achievement, itong pagsusulong nitong Kadena Act. Nakalusot na sa Senado. Ano lang yan, kauupo pa lang ni Senador Bam nitong June 30. Pero may nailusot ng batas sa Senado. Baka mapermahan na yan ng Pangulo. Kaya yan, mga kabunyog, mga kababayan, yan yung accomplishment ni Senador Bam Aquino. Dahil diyan ay kinilala siya sa nitong Level Up People award. Kaya ito, mga kabunyog, mga kababayan, Level Up People of the Year, So itong ito ring si Mayor Vico Soto, isa pa ito dahil naman sa kanyang maayos na pamamahala sa siyudad ng Pasig City. At saka makikita naman natin, hindi lang sa pamamahala, mahusay na pamamahala ng Pasig City, linabanan din ni Mayor Vico yung mga anomalya sa flood control. Ay doon sa kanyang siyudad, nandun yung mga headquarters at opisina ng St. Gerard, St. Timothy, yung mga construction companies ng mga Diskaya, doon sa kanyang siyudad yan ng Pasig. Nag-appear siya sa kamera, nag-testify doon para i-expose nga itong mga anomalya sa mga flood control at iba pang infrastructure projects nitong mga contractor na ito na tulad ng mga Diskaya.
Kaya nilabanan niya ni Mayor Vico Soto, in-expose niya yan. Sabi niya, huwag maniwala dyan sa mga diskaya na yan, huwag kayong pabudol dyan, hindi totoo yan na nakakaawa yung mga yan. Grabe ang ninakaw niyan sa pera ng bayan. Dahil sa mga ginawa na yan ni Mayor Vico Soto, ito, binigyan siya ng award. Ngayon, itong dalawang mga leaders na ito ng oposisyon, sila Senador Bam, sila Mayor Vico Soto, pinapakita dito na napakaganda sana ng Pilipinas kung ang mga leaders ng bansa ay mga tulad nila Senador Bam at Mayor Vico. Sa katunayan, ang kalibre ni Mayor Vico at saka ni Senador Bam ay pang-presidente. Pang-presidente yan. Kung hindi man presidente, vice-presidente ng Pilipinas. Actually, maraming ang gusto mag-presidente na si Mayor Vico eh. Kaya lang, ang problema kasi kay Mayor Vico, hindi pa siya 40 years old. By 2028, dapat kasi sa araw ng eleksyon ng May 2028, ay 40 years old at least. Ay hindi pa eh. Alam nyo, magpo 40 years old siya June 2028. Kaya nga sayang, isang buwan. Kulang ng isang buwan. Ngayon, kinukumbinsi siya na magsenador. Kaya lang sabi ni Mayor Vico, ayaw niya na daw muna. Pahinga na daw muna. Si Senador Bam Aquino naman, sa pagbabalik niyang ito ngayong 2025 elections, nag-number 2 siya. Nag-number 2 siya. Yung dalawang pangunahing naglaban ay yung kampo ng Duterte at kampo ng Marcos. Pero siya hindi. Ano siya? Independent. Independent. Pero nag-number 2. Nag-number 2. Kaya marami ang humanga, bumilib. Pwedeng pang presidente o vice-presidente itong si Bam Aquino. Kaya nga may mga nagtutulak ngayon na kung si Risa ang tatakbong presidente, pwede sing mag-vice si Bam. Or kung si Leni ang mag-presidente, pwede rin si Bam mag-vice. O kung kung hindi naman tatakbo si Leni, hindi tatakbo si Risa, pwede si Bam presidente. Kaya, sa totoo lang, itong dalawang ito, si Bam at saka si Mayor Vico, mga pang-presidente, pang-vice-presidente na ang kalibre ng mga ito. Magiging matino, maganda ang Pilipinas, husay kapag sana ganito ang mga presidente at vice-presidente natin. Kaya lang, yun na nga, sa edad, hindi pa pwede si Mayor Vico. Senador pwede. Sana tumakbo siyang senador. Si Senator Bam naman, hindi pa kung tatakbo ba siyang presidente, vice-presidente sa 2028. Pero isa yung pangalan niya sa mga nababanggit. Anyway, kung ikumpara mo naman tong mga leaders na ito na tulad ni Bam at saka ni Vico, kung ikukumpara mo naman sa pinagmamalaki ng mga DDS na mga leaders daw nila na magagaling, si Libeste at saka si Kiko Barsaga. Ang layo. Kinukumpara nga si Libeste kay Mayor Vico, mas magaling daw si Libeste kaysa Mayor Vico. Ang layo naman. Ang layo naman. Anyway, yan yung mga ngayon, mga kabunyog, mga kabayan, inaano nila, magaling daw na leader, sabi ng mga DDS, si Barsaga at saka si Libeste. Bilib sila doon. Yan daw ang mga bagong leader ng kabataan. Pero ikumpara mo naman kay Bam at saka Mayor Vico, ang layo. Ang layo naman. Anyway, mga kabunyog, mga kabayan, magandang araw sa inyong lahat. Bunyog, bunyog, halika na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog,